Umaga po sa lahat ng mga kaibigan ko dyan. So nandito naman tayo ngayon, may panibagong video tutorial naman tayo ngayon guys. At ito po, ituturo ko ngayon guys kung paano natin to i-trouble yung L300 guys, na sabi ng nagdala nito guys, habang nananakbo nangangabig daw ito, at saka pag mga lubak din guys, nangangalampag din daw. Kaya i-trouble natin to guys, kasi maraming ito-trouble ito pag mangangalampag na yung sasakyan. So ito ngayon guys, yung una natin gagawin, trouble muna tayo guys. Bago natin husgahan yun palang may problema. At bago ko pa po to gagawin guys, mag shoutout muna ako sa mga subscriber ko po, at sa mga bago pong mga subscriber, at sa mga bago pong mga viewers. O sa wala pa naka-subscribe, mag-subscribe na naman kayo, baka naman. At maraming salamat din sa mga nanonood. So continue lang kayo guys, panoorin nyo lang yung video ko hanggat matapos para malaman natin kung saan ang sira nitong L3 na to. Tara, umpisahan na natin. Ito po ang kadalasan masisira guys, itong center post. Ito, palitan natin to. Yan, pinalitan ko na to ng bago guys, bago na to. Ito yung luma. Yan, luma na center post. Ito yung kadalasan masisira guys. Ito ang dahilan bakit nangangalampag yung sasakyan. Nang dahil dito, ito malaki ng clearance dito. Dapat wala tong clearance. Ito, kung walang mabili na pisa guys, pwede man lang yan palitan ng palitan ng bushing. Pero kay may nabili man tayo, pinalitan ko na lang ng bago. Ayan guys, ikabit ko na to. At pangalawa guys, tingnan din natin to ang idler arm. Ayan o, yung idler arm. Ito, baka masira. Kung sira din ito guys, yung na to, bushing dito. Tsaka yung niya, yung ball joint. Kung sira na din to, nangangalampag din yun. Yung mga ball joint na yan, yan dito sa tie rod end din, kung masisira din ito. Pero kadalasan ito ang masisira guys, yung yung idler arm, at saka itong center post. Yun lang ang i-check natin guys. Yan lang ang ituro ko sa iyo kung bakit nangangalampag yung L3. Saan ang una nating hanapin? So dito tayo sa center post guys. So maraming salamat po.